Ngayon, proceed tayo sa Al-Kanun Al-Khas. Accordingly, private law is divided into 4 main branches. Kunin natin yung 4 main branches ng private law. Barakallahu fikum. Una, civil law, al-kanun al-badani. Pangalawa, commercial law, al-kanun at-tijari. Pangatlo, labor law, al-kanun al-amal. Pang-apat, kanun usul al-muhakamat al-madaniya, civil procedure law. First branches, civil law, al-kanun al-madani. Al-kanun al-madani, civil law consists of the legal rules, kawaidul kanuniya, governing private relations al-alaqatul khassa. Bimana ang batas pribado po ay nahati sa apat na pangunahing bahagi. Ang pangkakalahating. Na-send po natin ito, no? Yung apat na kalahati na ito sa group po natin, sa public group. Na-send natin ito. Yung picture. Ang batas pribado, al-kanun al-khas, ay nahati sa apat na pangunahing bahagi. Ang pagkakahating ito ay mahalaga upang malinaw at matukoy kung anong uri ng relasyon ang sakop ng batas at anong uri ng maalituntunin ang narapat ilapat. Una, civil law, al-kanun al-madani. Ito ang pundasyon ng batas pribado po. Sumasaklaw ito sa mga karaniwang ugnayan ng tao, kontrata, obligasyon, mana, ari-arian. Anong halimbawa niya? Kontrata ng pagpili ng upa, mana ng mga anak mula sa magulang, pagpapaupa ng bahay, wahakada. Yan po ang civil law. Punta na tayo sa al-kanun at tijari. Mabilis lang tayo, ikhwani wa akhawat. Okay. Basahin lang ni libro natin. Barakallahu fikum. Mamaya ikuan natin kung may oras tayo dyan. Bi'idnillahi ta'ala. Okay. Una, kunin natin ang kanun. Ano yung kukunin natin? Yung kanun at tijara. Kunin natin yung kanun at tijara. Commercial law. Barakallahu fikum. Tapos labor law at saka civil procedural law. Al-kanun at tijari, batas commercial law. Nakatutok ito sa ugnayan ng kalakalan at negosyo. Sumasaklaw sa mga kumpanya, kalakalan, komersyal na kontrata at transaksyon na merkado. Anong halimbawa niyan? Kasunduan ng partnership ng dalawang negosyo, pagpaparehistro ng kumpanya, paggamit ng cheque or letter of credit sa kalakalan. So, yan po ang commercial law. Mabilis lang tayo, no? Kunin natin ang kanun al-amal, labor law. Labor law, batas sa paggawa. Ang batas sa paggawa po, ang labor law nakafocus sa relasyon ng manggagawa at amo. Tumutukoy sa karapatan ng mga manggagawa at tungkulin ng mga employer. Halimbawa niyan, karapatan ng manggagawa sa tamang sahod, batas laban sa unjust termination, mga benepisyo gaya ng bakasyon, siguro, at overtime pay. Yan po. Kunin natin ang number 4, civil procedural law. Batas ng pamaraan civil. Ito ay formal o procedural na batas. Nagtatakda kung paano dinidinig ang mga kaso sa korte na may kinalaman sa batas civil at komersyal. Halimbawa niyan, proseso ng pagsasampa ng kaso sa korte, paano tinatanggap ang ebidensya, paano ginagawa ang apela. Bimana ya ikhwani wa akhawati, khulasatul kalam huna, ang batas pribado, private law, al-kanun al-khas ay nahati sa apat na sangay. Batas civil, batas komersyal, batas sa paggawa at batas ng pamaraan civil. Ang bawat isa ay may partikular na layunin. Civil law, ugnayang pribado ng mga tao, pamilya, ari-arian, kontrata. Commercial law, negosyo at kalakalan. Labor law, relasyon ng manggagawa at amo.
civil procedural law, proseso ng paglilitis sa korte. Barakallahu bikum. Hasana. Dito ya ikhwani wa akhawati, natapos na natin, no? Alhamdulillah, natapos na natin. Ano? Ang natapos natin, yung private law na divided into four main branches. Una, al-kanun al-madini, civil law. Pangalawa, commercial law. Al-kanun al-tijari. Pangatlo, labor law. Kanun al-amal. Pang-apat, civil procedural law. Kanun usulul muhakamat al-madaniyah. Okay. Yung apat po ya ikhwani wa akhawati, ang kukunin lang natin dalas ay yung civil procedural law or yung civil procedure law, yung kanun usul muhakamat al-madaniyah. Kasi yung al-kanun at tijal at labor, easy lang yan. Dito tayo sa last na. Kunin natin ang civil procedure law. Kanun usulul muhakamat al-madaniyah ay tumutukoy sa mga batas na nagtatakda ng proseso at pamaraan kung paano dinadala sa hukuman ang mga kaso civil at komersyal. Hindi ito tinutukoy kung sino ang tama o mali.